Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, kamusta po ang bawat isa sa atin? Okay naman, nakapag-almusal naman tayo. So, handa na tayo makinig ng salita ng Panginoon. Maraming salamat sapagkat tayo ay merong kalayaan talaga na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Tayo po ay nagtitipon po ngayon upang makinig ng mga salita ng Panginoon. Bukod sa tayo sumamba at magbigay ng ating papuri, manalangin sa ating Panginoon, ay marapat bilang mga anak ng Panginoon, ng Panginoon sa Kristo, ng ating Ama, ay tayo ay lumago sa pagkakakilala sa kanyang mga salita. Nagpapatuloy po tayo para sa month ng October. Ito po ay patungkol po sa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pagbabahagi ng Ebanghelyo at pagtatanim ng mga iglesia. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang kaloob ng banal na Espiritu at pagsasanay sa iglesia. Nabasa po natin kanina yung teksto, Ephesians chapter 4 verses 11 to 16. Nakita po natin dito ang pagbibigay diin sa salitang banal na Espiritu o yung ano ang role ng banal na Espiritu sa ating lahat at kung ano yung ibinigay sa atin ng mga kaloob ng Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy ay hinilingan ko po ang bawat isa sa atin na pumikit po na tayo saglit at yumuko. Damin po natin ang presensya ng ating Diyos. Aming Amang sumasalangit, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Binigyan niyo po kami ng magandang panahon. Salamat po sa buhay, sa kalakasan at karunungan upang kami, Panginoon, ay makapagbigay ng tamang panahon sa iyo at desisyon na magpuri po sa iyo at dumako sa iyong iglesia. Sa dakong ito, Panginoon, ay patuloy namin hinihingi ang presensya ng Banal na Espiritu na bigyan niyo po kami ng karunungan sa pag-alam ng iyong katotohanan. Ito, Panginoon, ay ma-unpack sa aming mga buhay, sa aming mga pag-iisip, sa aming puso. Ito maging bahagi, Panginoon, na aming pang-araw-araw na ginagawa, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami. Maging yung mga kapatiran po namin na wala pa rito, ay ingatan niyo po sila upang sila, Panginoon, ay makarating dito ng mapayapa at matiwasay, Panginoon. Lord, sa iyo po ang kapurihan sa aming pakikinig na yung mga salita. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, ngayon, establish muna natin kung ano yung setup ng Ephesians. So, yung book of Ephesians ay isinulat po ni Apostol Pablo. Nakakatawa po ito yung kabuuan ng aklat ng Efeso sapagkat dito ay pinapakita yung tunay natin na ugnayan sa ating Panginoon, ano yung kahulugan ng merong Kristo sa ating buhay, ano yung ginagawa ng Panginoon Kristo sa ating mga buhay, which is binabago niya ang buhay ng bawat isa sa atin. At napakahalaga na sa atin na mga mananampalataya, bumubuo sa iglesia, ay alam ang katotohanan patungkol kay Kristo, sa ating Panginoong Kristo. Dito din ay pinakita ng Efeso sa aklat na ito ang pagpapatibay ng iglesia sa pamamagitan ng mga kaloob na ibinigay ng Panginoon Kristo upang ihanda ang bawat isa sa atin ng mga alagad at inirang ng Diyos. Dito rin sa book of Ephesians ay malaya rin nating makikita at naipahayag ni Apostol Pablo ang mga dapat iwasan, mga dapat nating iwasan sa mundong ito na nagdudulot po sa atin na tayo ay lumayo sa pananampalatayang naibahagi po sa atin, natanggap po natin. Dito rin po ay pinapaalalahanan, nakakatawa sapagkat ito ay tumatalakay sa kabuuan natin na tao at the same time lingkod ng Diyos, alagad, mga hinirang. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo sa kabuuan natin bilang mga mananampalataya? Tinatalakay po diyan ang ating personal na relasyon sa ating Diyos. Yung mga bagay na umahad lang po sa atin para tayo lumago sa pananampalataya, ikalawa. Pangatlong bagay, yung mga dapat nating gawin upang tayo ay masanay sa pagpupuri, sa paglilingkod sa Diyos. Narito din na binahagi ni Apostol Pablo sa mga Ephesians, sa Efeso, ay ang pagpapalago mismo din ng ating sariling pamilya. Amen po ba? Tumatalakay, ito ay sa loob, maging sa labas ng ating buhay na Kristiyano at sa loob ng ating tahanan ay nakikilala ang kapangyarihan ng Panginoong Kristo na baguhin ang ating buhay. Amen po ba? Nariyan po ang Book of Ephesians. At nakita din po natin dito ay sa huling bahagi ng Efeso yung ating paghahanda sa pamamagitan ng pag-empower ng banal na Espiritu po sa atin upang labanan yung mga spiritual battle natin.
Nakakatawa dahil naipahayag sa atin ni Pastor Ding yung patungkol sa tayo ay mga kawal. No? Sa mga kawal, ikaw ay soldier. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba siyang soldier? O mukha siyang kalaban? Biro lang. No, nakakatuwa kasi ang pagpapahayag pala ng mabuting balita ay nakapaloob dito ang lahat-lahat sa akin, sa buhay ko. Amen po ba? Hindi pwede yung konti-konti lang, pakunti-konti lang. No? Nakakatuwa din dito sapagkat ngayon ay mapag-aaralan po natin yung mga specific na mga bagay na dapat nating kailanganin upang lumago sa pagsasanay ang ating iglesia. Unahin na po natin yung mga kaloob para sa pagsasanay. Ano ba yung mga kaloob dito na binanggit sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 16? Makikita po natin dito kung ating babasahin at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. 5. Ito po yung tinatawag natin na fivefold gifts. Ito daw po yung ibinibigay sa church. Lahat po ng iglesia ay dapat na meron nito. Ano po ba yung ibig sabihin ng fivefold gifts na ito? Unahin natin yung apostol. Kayo po ba ay naniniwala na hanggang ngayon po ay may apostol pa rin? May tinatawag pa rin po ba tayong apostol sa panahon natin ngayon? Ano sa tingin nyo? Meron, wala? Diba? Dito, alam niyo po, yung pagiging apostol po, yan po ay office. Yan po ay ginampanan ng 12 alagad ng Panginoon Jesucristo na naging apostol. Sila po yung mga first hand. Ano ibig sabihin ng apostol? Sila yung talagang first hand na na-meet si Jesus, nakasama sa ministeryo ng Panginoon at sa pagpapasimula ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Alam niyo po, itong office na to ay ginagampalan lamang ng mga 12 alagad na ito. Amen po ba? At sa panahon natin ngayon, kung iisipin natin, hindi nagamit itong term na apostol sa ating church. Pero, ginagamit pa rin yung mga leaders natin para i-organize pa rin. Same office na ginagawa ng mga unang 12 apostol, no? Na ginamit ng Panginoon nung nag-start na mag-mission, magbahagi ng mabuting balita. Is the same din na function at role na ginagampanan din ng mga pastor natin. Ano po ba yung role nila? Which is to share the good news, ibahagi ang mabuting balita. Amen po ba? Paano itong pangalawa na to? Yung mga propeta, sa tingin nyo, hanggang ngayon ba may mga propeta pa rin po? Meron, bulaan nga lang. Mga bulaang propeta, meron. Pero yung mga propeta, alam niyo po, limited na din po ito. Sa role na, kung titignan po natin yung aklat ng Epeso, ay hindi pa naman nabubuo ang New Testament. We have the privilege na buo na yung entirety of the Bible. Nasa atin na yung 66 books of the Bible. Of course, yung mga susunod pa na mangyayari, wala pang revelation nun. Diba? That's why yung church na established that time ay kailangan ng propeta. Amen po ba? Prophet. Anything that is outside the Word of God, labas sa salita ng Panginoon, ay hindi sa Panginoon. Amen po ba? Nagkakaliwanagan po ba tayo? Baka po kayo ay naliligaw ng mga huwad, ng mga bulaang propeta. Pasasabihin nila kung anong mangyayari. O sumama, di ba na meron na i-issue ngayon, yung kulto? O, di ba? Anything outside ng Bible ay hindi yan yung sinasabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, usong-uso ba ba yan? O, di ba? Halimbawa, kakausapin ka ng isang sister o brethren natin. Brother, sinabi sa akin ng Panginoon. Anong sinabi sa iyo ng Panginoon? Di ba? Na-reveal na lahat sa Bible. Amen po? Kaya kung ano man yung sinasabi na sinabi sa kanya ng Panginoon na wala sa Biblia, bulaan yon. Okay? Mag-ingat po tayo. Amen po ba? That's why it is important na dapat na ipapahayag ang mabuting balita, which leads us to pangatlo natin na gift na sinabi dun sa 5. Ebanghelista. Okay? Hindi ito si Heart. Sobrang gas-gas Evangelist. Diba? Tagapagdala ng mabuting balita. No, nakakatuwa sapagkat meron palang kaloob na ito na specifically evangelist siya, bringer siya.
no, na kapag ka nag-share ng gospel ay talagang tumatanggap sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, tayong lahat ay dapat magamit sa pag-evangelize? Amen po ba? O, lahat tayo ay tinawag na maging? Ay, wala na. No. Sama-sama tayo magiging? Magiging ano? Magiging saksi, di ba? Saksi tayo ng Panginoon. Evangelista, sinishare natin. Sabi nga, yung wala sa'yo ay hindi mo maaring ibigay, sabi ni Elder Marvin na nakaraang Sunday. O, ano ba yung meron sa atin? Yung kaligtasan. Diba? Galak na galak ka doon sa kaligtasan, hindi mo makontain yung happiness, yung joy na meron ka dahil meron kang salvation. Imagine mo yung sinecure ng Diyos yung eternal life mo. Amen. And that's why, yun yung joy na nag-outpour, diba? Nag-overwhelming siya. Kaya siya ay nakakapagbahagi tayo. Evangelista. And dapat po tayong magsanay. Tayo po bilang mga alagad ng Panginoon, mga hinirang dito sa iglesia lokal natin sa Putatan, ay dapat ay meron tayong alam kung paano mag-share ng gospel. Sino po dito marunong mag-share ng gospel? Amen? Taas ang kamay? Okay, marunong. So dapat sanayin natin, kahit mga dalawa daw tayo na dalawa tayong paraan kung paano mag-share ng gospel. Sino nakakaalam ng wordless color book? O, di ba? O yan, dapat lagi tayo may dala. So, sample natin. Meron yung Bible ko dyan, laging meron yan na wordless color book eh. Tapos, meron din dyan yung bridge presentation. Sino marunong bridge presentation? O, di ba? Inaano natin yan. Tapos, meron pa tayo yung, ang tawag doon? Paper roses. Paper cross. Ano man tawag doon? Di ba? Yan ang tawag doon. O, hindi mo alam yon. Hindi mo pa nagamit yon. Di ba? Meron pa tayong iba. Yung tinatawag natin na abakada ng kaligtasan. Sino marunong noon? Abakada. O, di ba? O, yun. Gamitin natin yun. At ito ay pinapakaskade din natin sa ating mga discipleship groups kasi kailangan talaga nating mag-evangelize, magbahagi. Pang-apat po dito yung mga pastor natin. Of course, pinadala yung ating mga pastor upang alagaan yung ating mga spiritual life. 'Di ba? Pagpastolan tayo. 'Di ba? Yung mga makakulit na mga tupa, 'di ba? Yung umaalis ay talagang dito ka. Yung pastor natin ay talagang ibinabalik tayo doon sa ating sa ating church. Balik loob ka na kay Lord. O, saan ka na? Ano ba na nangyayari sa'yo? O, ito na naman ba yung nangyayari sa'yo? O, di ba? Kaya mo nag-a-advise sa atin yung mga pastor natin. Amen po ba? Nagre-rebuke din yung ating mga pastor. Inaalaw po ba natin na i-rebuke tayo ng pastor o tayo ay nagtatampo sa ating mga pastor? Alam niyo po, sa dala din po ng ating ng mga kapastoran, dala po ng masidhi na pagsunod sa Panginoong Jesucristo, ay kung minsan tayo ay nagiging hot, masyado nakakapaso yung mga pastor. Pagpaumanhin niyo po, napatawad po. Mapapatawad niyo po ba kami? Diba? Masyado lang po tayong mainit sa paglilingkod sapagkat gusto natin mapaayos yung buhay ng bawat isa sa atin. Sino bang pastor ang may nais na mapahamak ang bawat isa? Meron po ba? Meron? Wala. Alam ko meron. Wala. Diba? Wala. Matinong pastor ay nais po tayong mapaayos sa Panginoon. Diba? Hindi lang natin concern na tayo makatapos ng pag-aaral, makapagtrabaho tayo, makagumanda yung buhay natin. Hindi lang po yan. Higit po dyan, yung mga ginagawa natin dito sa lupa ay nais ma-secure ng ating mga pastor yung ating mga spiritual na kalalagayan. Amen po ba? And by the way, ito yung Pastors Teachers Appreciation Sunday natin. Amen? Na-appreciate niyo po ba? Okay, sige. Paki-post nga po yung GCash ko dito. Char lang. Joke lang po. Hindi naman po yun yung kailangan ko eh. Ang kailangan ko po ay diaper. Mira lang. Joke lang po yun. Kung gusto niyo pong seryosohin, kayo na pong bahala. Yan. Yung mga pastor po natin ay blessing po yan. No? Tinitignan niyo po ba as blessing yung mga pastor niyo sa buhay niyo? It's a blessing. Diba? Bigla kayong i-chat. Diba? Kamusta na kayo? Bigla kayong pupuntahan. Nagulat kayo. Tuloy, nakapagsaing tuloy kayo ng di oras. Nakita tuloy kayo masipag kayo. Thank you, Lord. Amen. Dapat pala araw-araw nandun si pastor. Amen. So, ayan. At guro. Ayan. Kaya palakpakan po natin yung mga teachers po natin. Ako, I am a byproduct ng DBBS. Si Teacher Offie. Diba? Yung DBBS dun pa tayo sa may tapat ng dyan sa may highway dyan. Yan, tapat ng ibang church. Diba? Yan. Guro, mga teachers natin, yung mga discipleship group leaders natin, nagtuturo sa atin ng Biblia. Diba? I-appreciate po natin yan, mga Bible study leaders po natin. I-appreciate po natin sila sapagkat ito yung mga ginagamit ng Panginoon na kaloob upang tayong lahat ay bigyan ng lakas, patatagin ng ating iglesia.
No? May layunin ang Panginoon kung bakit niya tinalaga yung mga 5 gift na yan. Diba? Mga 5 gift na ito ay may layunin ang Diyos na ikaw at ako ay ituwid ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, bakit ito pinadala ng Panginoon sa atin? Upang sanayin ang mga alagad o mga hinirang. Tayong lahat ay alagad ng Panginoon. Amen po ba? Hinirang, ibig sabihin tayo yung pinili ng Diyos upang ipahatid ang mabuting balita at iligtas po tayo. Ngayon, ano nga ba yung ibig sabihin ng pagsasanay na to? Sinasanay po tayo. Tayo pong lahat ay sinasanay. Kaya po tayo may mga discipleship groups na sinasabi natin. Kinaskade natin sa ating church. Diba? Gusto po natin ito ma-in place. No? Yung DNA po na to na discipleship ay ma-in place sa ating church. Amen po ba? Dinidikdik natin paulit-ulit. Kasi gusto natin na ma-establish itong katotohanan na ito. Na tayong lahat ay dapat masanay ang mga alagad ng Diyos. Amen po ba? Dapat tayong masanay. No, alam niyo po, kapag ka po tayo ay nag-worship sa Panginoon every Sunday, it is a way, no? Our way, the way of God, to equip ang bawat isa sa atin ng mga mananampalataya. Amen po ba? So that, ang tayong lahat ng mga mananampalataya, alagad ng Diyos, paglabas natin ng iglesyang ito, ay magbabahagi tayo ng mabuting balita. Amen po ba? Ganun siya. Diba? Yung ating laman ng sinasabi po natin, yung ating mga iniisip, diba? Yung mga pinapakinggan po natin, lalabas po tayo ng iglesyang ito upang ikahalat yung mga bagay na natanggap po natin sa loob ng church. Amen po ba? Huwag mong itago yan. So sinasanay po tayo na ipangalat. Matuto po tayong maging good communicator of the good news. Tayo pong lahat ay dapat magsanay makapag-communicate. Sino po dito marunong magsalita? Lahat tayo marunong magsalita. Diba? Sanayin natin na ang ating mga sinasabi ay mabuting balita. Amen po ba? Okay. I-highlight din natin dito yung bawat tungkulin natin na mga alagad at dinirang. Tayo pong lahat ay merong kalalagyan, no, mga kapatid. Sa ating pong pagsasanay sa iglesyang ito, discipleship groups natin, meron po tayong kalalagyan. Sabihin mo sa katabi mo, may kalalagyan ka. Tingnan mo, may kalalagyan ka. Totoo yan. Di ba? May tinawag para maging worship leader or song leader. Di ba? Mag-drums. Diba? Ano yun? Mag-drums lang ba? Papadamihin yung drum set? Why not? Para ibigay sa ibang church. Diba? Of course, syempre, padamihin mo yung drummer. Diba? Nababagi naman din ang mabuting balita. Diba? Yung mga nanay, diba? Paparamihin ba yung makina ng pananahe? Hindi. Bukod doon, of course, bakit hindi? Para mas marami pa yung matuto, diba? Paparamihin yung mga kapwa natin, mga nanay. Ganon din sa mga tatay, di ba? Kaya ini-establish natin, tinatry natin, sinusubukan natin. Kahit paulit-ulit, susubukan pa rin natin, di tayo titigil. Amen po ba? Gagamitin tayo ng Panginoon, di ba? Tayong lahat ay may tungkulin, di ba? May kalalagyan ka din, di ba? Pwedeng tawagin sa children's ministry, mag-support sa children's ministry. Amen po ba? Di ba? Ganun. Sa ating mga buhay, mananampalataya, di ba? Tayo nagtitipon para ma-equip o lalabas ka. Lalabas tayo, hindi lang tayo dito. Diba? Ganun po yan. Ngayon naman, ito talaga ang naging result nito kapag tayo nasasanay, ang bawat isa sa atin nasasanay. Ano sa tingin niyo mangyayari sa iglesia natin? Titibay, amen po ba? Lalakas. Diba? Titibay ang ating katawan. Diba? Pinapagtibay nito ang katawan ni Kristo, diba? Ang ating iglesia. Ang layunin ng pagsasanay nito ay upang mapagtibay ang katawan ni Kristo. Ano ba yung katawan ni Kristo? Lahat ba tayo? Ulo? Diba? Sino ulo natin? Si Jesus Christ, diba? So, hindi tayo lahat pare-pareho ng function. Amen? Hindi tayo pare-pareho ng pagkakatawag. Tama po ba? Kaya hindi din po natin may kukumpara yung ating mga ginagawa sa iba. Amen po ba? Diba? Kung ikaw ay palaging tagaluto o tagalinis, ay pwede ka rin gamitin ng Panginoon dyan. Tama po ba? Hindi daw pwede. Hindi daw tama. Mali yun. Mali. Pero lang. Tama po yun. Kahit iba-iba tayo ng ginagawa sa buhay sa ating church, diba? Ay maaari po tayong magamit. Diba? Maaari tayong gamitin ng Diyos upang maging kabahagi sa pagpapatibay ng katawan ni Kristo. Dito din yung pagkakaisa natin at paglalim, no? Yung pagkakaisa natin. So, kapag tayo sinabing pagkakaisa, yan. Dito masusubok yung ating pananampalataya. Magkakaisa po ba tayo? Amen? Sige nga, subukan nga natin.
Halimbawa, nagkaisa po tayo na pumunta ng alas 9 ng umaga pag Sabado. Magkakaisa po ba tayo na alas 7 na pupunta? Amen? Hindi daw. O, di ba? Pag sinabi ng discipleship group leader natin, o sige, pumunta tayo dito ng gantong oras, magsama-sama tayo. Magkakaisa po ba tayo na magsasama-sama? 'Di ba? Lagi nating bibigyan natin 'to ng diin, yung pagkakaisa. Amen po ba? Pagkakaisa, magkaroon ka tayo ng pagkakaisa. Lagi niyo naririnig yan unity sa labas ng church. Sa loob ng church, dapat pinipreach natin yung pagkakaisa. Amen po ba? O sige, meron tayong challenge. Finance, ano bang pangalan nitong challenge na to? Pakibasa nga po yan. 100 envelope challenge. Are you up for a challenge? Nagkakaisa po ba natin na punuin yan? Yung 100 envelopes na yan by the end of December ba, sister? By the end of December 2023 baka December kung anong taon yan. Diba? 2023 yan, ubusin natin yan. Kaya ba nating magkaisa na punuin niyang 100 envelope? Amen po ba? Amen. Ayan yun, pakikibahagi. Mahalaga na kapag tayo naggagawa ng mga programa po natin, na tayo nag-i-establish ng mga paraan para tayo ma-equip, para tayo masanay, ay nakikilahok tayo dito. Amen po ba? Nakikilahok tayo, di ba? Samantalang brainstorming, tara, paano ba? Mag-meeting na yung mga leaders, di ba? Kaya tayo yung nagkakaputing book na tayo sa ulo natin, kakaisip ng mga leaders natin eh. Yung iba, yun, madami din nangyayaring iba. Di ba? Dapat dito ay nagkakaisa tayo at sa paglalim. No, gusto ko rin bigyan ng diin yung paglalim natin. 'Di ba? Sa ating pagkakaisa, hindi lang po tayo pag marami tayo, natutuwa tayo na marami tayo, 'di ba? Uy, maganda yung gawain kasi marami. Ganun ba 'yon? 'Di ba? Masusukat ba natin ang dami sa ating paglago natin, sa ating paglalim? Yung lalim ba natin nasusukat sa dami ng bilang? Hindi, 'di ba? That's why nga yung mga napuprove na malalalim ay yung mga naandun, 'di ba? Amen po ba? Yung lalim natin, lalim sa Panginoon, hindi yung outside lang yung nakikita dapat. 'Di ba? Na kahit nasa labas ka ng bahay ay pareho pa rin. Nasa church ka, kung ano itsura mo sa church, pagpunta mo ng bahay mo, ganun pa rin itsura mo. Amen po ba? O di araw-araw ka nakadress. Maayos ka tignan, 'di ba? 'Di ba? Kung sa church naliligo ka sa bahay, anong gagawin? Maligo ka rin, 'di ba? Mag-ayos-ayos ka din para sumigla-sigla naman yung buhay natin. 'Di ba? Yung paglalim natin, nandito yung prayer life natin. Tapikin mo yung katabi mo. Kapatid, nagpe-pray ka pa ba? 'Di ba? Nakakapag-pray ka na lang ba pag kumakain? Diba? Lord, maraming pasalamat sa pagkain na ito. In Jesus' name, amen. Yun, yung prayer yun. Diba? Punta ka sa silid mo o di kaya sa CR habang naliligo ka kasi yun lang yung may private na lugar. Pray ka. Amen, di ba? Sa lahat ng dako, manalangin. Yung paglalim natin, mga kapatid, mga devotional natin. Di ba? Sinisikap din natin ng ating church na tayo ay mabigyan ng mga resources na ating mga devotional material. Yaan niyo po, sisikapin pa po natin. May mga bagay tayo, mga efforts na hindi nag-work nung mga unang panahon, pero hindi ibig sabihin na tayo titigil. Amen po ba? Papadala pa tayo. I believe yung ibang mga GC nagpapadala ng mga devotional guides. Kudos sa mga discipleship leaders natin dyan. Ito yung ating dapat hangarin, yung pagkakaisa at paglalim po natin. Amen po ba? Amen, di ba? Ang bawat kaloob na to ay ibinigay sa atin ng mga alagad at tinirang ng Diyos ay ahantong sa layunin ng Diyos na makilala siya sa kanyang ministeryo. Diba? Yung ministry na yan, although ikaw ang ginamit ng Diyos dyan, hindi yan sa'yo. Pinagkatiwala ng Diyos yung mga ministeryo natin upang hindi ikaw yung makilala. Tandaan natin hindi tayo yung makikilala. Amen? Ayaw. Sa mga ginagawa nating efforts, sa galing natin na pinapakita sa church, hindi ikaw makikilala. Amen? Ang Diyos ang makikilala. Ang Diyos ang mapapupurihan. Yun nga yung pinakamas magandang motivation natin eh. Diba? Hindi saganang akin kasi sa atin, hindi tayo perfect. Ang hirap i-maintain yung image na perfect ka. Tama? Kasi magkakamali ka. Pero kapag ka ibinaba mo yung sarili mo at gusto mong i-highlight ang Diyos, napakadaling magpuri sa Diyos at maglingkod. Amen? Diba? Dahil alam mo, kahit limitado ka, nagagawa mo yan tungkulin na yan kasi binayayaan ka ng Diyos na nailagay ka dyan. Amen po ba? It is only by the grace of the Lord.
Dumako po tayo, hindi po ako galit. Hindi po ako galit, wag po kayo mag-alala. Galit na galit po. Di ba? Dito, talakayin naman natin. Sige, ito pala ang kaloob na to ay para sanayin tayo. Ngayon, ano yung layunin na to? Anong layunin ng Diyos? Ephesians 4 verse 13. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang bigat nun, di ba? Maging ganap yung ating pagkatao katulad ng pagiging ganap ni Kristo. Amen po ba? Dito, bigyang diin natin, no, ang pangunahing layunin, no, ay maabot ang pagkakaisa at pananampalataya at kalaman patungkol sa Panginoong Hesus upang tayo umantong sa paglago ng ating pananampalataya. Pagkakakilala sa Panginoong Hesus. Gaano natin kakilala ang ating Diyos at tagapagligtas? Gaano natin kakilala ang Panginoong Jesucristo? No? Aabutin daw natin ang sa pagkakaisa sa pananampalataya. Pag-abot sa pagkakaisa sa pananampalataya. Lahat tayo na mananampalataya, dapat iisa ang pagkaunawa sa Panginoong Jesucristo. That apart from Jesus Christ, ay hindi natin kayang gawin yung ating paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Apart from Him, walang kabuluhan yung ating mga ginagawa. Kahit ano pang galing at husay natin sa ministeryo. Kung hindi natin ito ginagawa sa Panginoong Jesucristo, hindi tayo nagkakaisa sa pangunawa sa pananampalataya na ito ay para kay Jesus Christ alone, ay hindi po ito magkakaroon ng kabuluhan. Sa Panginoong Jesucristo lamang ito. Kaya ka nagpapagal, kaya ka laging inaaya, kaya ka laging ini-encourage, kaya ka laging hinihikayat na magbahagi ng mabuting balita, ay hindi para sa ating sarili, no? Hindi para matanyag ang pangalan ng ating iglesia, kundi matanyag ang pangalan ng Panginoong Hesus. Dapat meron tayong pagkakaisa sa pag-unawa sa pananampalatayang ito. Napakahalaga na ito yung common understanding natin. No? We do our lives here on earth because of Jesus Christ. Napakaganda niyan. Dito din yung pananampalataya natin ay nakakapag-isa, no, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Imagine that, iba-iba tayo ng pagkakatawag, iba-iba itsura natin. Diba? Imagine niyo yung ating daliri. Kung pare-pareho ng sukat, ano itsura? Diba? Maganda ba? Diba? O diba? Yung ating mga misplacements din ng ating mga functions. O saan ka nakakita? Yung paa mo, nasa tenga mo, halimbawa. Diba? Yung tenga mo, diba? Sagwa. Nakuha natin yung ibig sabihin nito, yung ating pagkakaisa, no, sa pagkabila ng ating pagkakaiba-iba. Ibig sabihin, meron kang, may role ka dito sa church. Amen? Gagamitin ka ng Diyos. Tapikin mo nga katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Diba? Wala, ayaw magpagamit kasi. Gagamitin ka ng Diyos. Diba? Gagamitin ka. Sama natin ng Diyos. Kanta-kanta pa kayo. Tiyok ko. Dumaan man sa ilog, di malulunod. Dumaan sa apoy, di masusunog. Di nga. Totoo ba yan? O, di ba? Nakuha natin ibig sabihin. Magkaisa tayo. Di ba? Magkaisa tayo sa kabila ng ating pagkaiba-iba. Iba-iba tayo ng gusto ng Yung iba, ang minuto merong pasas. Yung iba, wala. Sino may gusto may pasas yung minuto? O, marami may gusto niyan. Gusto ko rin yan. Yung iba, yung adobo merong patatas. Para busog agad. Diba? Hindi makarami ng kanin. Diba? O yung iba, gusto may itlog. Diba? Gusto yung makatipid, yung itlog ng pugo. Ano ba mas mahal? Iba-iba yan. Pero kaya tayong i-blend ng Panginoon. Diba? Amen po ba? Amen. Kahit iba-iba yan. Alam niyo, nga yan challenge po yan. Talagang sinusubok yung ating mga discipleship leaders, mga ministry heads natin. Kasi iba-iba tayo, unique yung bawat isa sa atin Unique ng calling, di ba? Amen. O di ba, sabihin na, ba't ba gano'n? Lagi kang hindi ka nagsasalita. Ayaw niya magsalita Ano gusto niyang gawin? Gusto niyang sumayaw, di ba? Kasi ang galing niyang sumayaw. Di ba? Kasi iba yung kanyang gifting. Amen po ba? Iba-iba ng role yan. Tingnan mo, iba siya. Tingnan mo. Tingnan yung katabi mo. Huwag niya nang tingnan ulit. Okay na. Iba siya. Bigyan din natin dito na ang pagsasaliksik ng lalim ng pagkakaunawa natin sa Panginoon Jesucristo. Yung kaalaman natin tungkol sa anak ng Diyos. We seek Jesus Christ day by day. Amen po ba?
Whenever we wake up, sa pagising natin sa umaga, ang hinahanap natin ang Diyos. We seek the face of our Lord Jesus Christ. We seek the face of our Lord. Kinikita natin, gusto natin makita sa lente ng mabuting balita sa pag-aaral natin ng Bible. Makita natin na nasan ang Panginoon Kristo, anong gustong iparating ng Panginoon Kristo sa Ephesians 4:13. Dito sa talatang ito, lagi natin makikita ang imahe ng Panginoon Kristo sa bawat talata sa Biblia. Amen? Naandyan, we seek the face of our Lord Jesus Christ, yung lalim ng pagkakaunawa. Anong gustong i-reveal ng Diyos sa sitwasyon na ito upang makakilala yung kadakilaan ng Panginoon Kristo? Lagi natin isik yan. Diba? Kahit anong forma, kahit anong itsura ng sitwasyon sa buhay natin, makikita natin ang mukha ng Panginoon Kristo sa ating mga sitwasyon sa buhay. Amen po ba? Diba? For some of us, hindi pa ngayon yung break mo sa buhay. Napaka-down mo sa buhay. Okay lang yan. Naandyan pa rin ang Panginoon Kristo. Amen po ba? Naandyan ang Panginoon Kristo. And kapag ka nakamit mo na yung pangarap mo dito sa lupa, sa buhay mo dito, umulad ka sa buhay, hanapin mo pa rin ang Panginoon Kristo. Marami nakakalimot tungkol dyan. Galing sa hirap, yumaman, nakalimutan ng Diyos. Tama, mali? Mali. Even na tayo yumaman, we seek the face of our Lord. Amen? We seek Him. Kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Yan yung kaalaman natin tungkol sa anak ng Diyos. Gusto ng Lord na lumalim tayo sa pananampalataya, sa pagkakaalam sa Kanya. Yung maging malalim ba, no? Dito yung malalim sa pananampalataya. Hindi na to nakadepende sa kung ano yung performance ng pastor niya. Hindi na to nakadepende sa performance ng discipleship leader niya. Amen? Hindi na siya nakatingin sa mga tao. Amen? Diba? Hindi na siya nakatingin sa mga tao. Naalala ko yung illustration eh, diba? Yung kapag ka nag-worship service, yung pagka may dumaan dyan na may dala-dala daw na baso na punong-puno ng tubig, diba? Ang tinitingnan siya ng mga tao kung ano mangyayari dun sa tubig, mag-i-spill ba yung tubig. Diba? Yung attention natin, ang dali natin ma-focus, malihis yung attention natin sa bagay-bagay na hindi naman mahalaga. Amen? Mali po yun mga kapatid. Nais ng Diyos, yung lalim natin sa pananampalataya, hindi na nakadepende sa tao. Amen? Nakadepende na to sa ating Panginoon. Kahit ano pang mangyari sa paligid natin. Hangarin po natin mga kapatid, yung paglalim sa Panginoon. Hangarin po natin. No? Tanungin natin sarili natin, meron ba akong desire na lumago? Meron ba akong desire na makilahok? Meron ba akong desire na makibahagi? Meron ba akong desire na gusto kong masanay? Para sa lahat ng panahon ay kaya kong gawin yung paglilingkod sa Kanya. Amen. Dapat ayan po yung ating maging desire. Layunin ng Diyos na maingatan ng Kanyang mga alagad at mga hinirang. Ephesians 4 verse 13. Dumako po tayo sa pangatlong punto natin. Ang pagkakaisa at paglago. Ephesians 4, 14 to 16, ang sabi dito. Ang 14 to 16, sabi dito, nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian. Sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo ng nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen. No, alam niyo po, sa ating mga mananampalataya, mag-ingat po tayo no, ng mga alagad, mga inirang, sapagkat marami sa ngayon ng mundong ito. That's why naka-in place yung mga discipleship groups natin. I-appreciate po natin discipleship. Sino po dito nakaka-appreciate ng discipleship groups niya? Taas po ang kamay. Diba? We should appreciate yung ating discipleship groups. Bakit? Dito tayo nakakapagturo eh. Kasama to dun sa fivefold gifts eh. Sa pagsasanay, diba? Teaching. Mga guro, dito tayo nakakapag-teach. And actually, yung pagtuturo na yan is pagpapastor na rin. Diba? In a way, nagkakaroon tayo ng micro-pastoring, diba? Nagiging micro yung pagpapastor, hindi lang isang pastor para sa iglesia. Sinasanay din ng bawat isa, mga discipleship group leaders natin na somehow na maging pastor. Kasi inaalagaan yung bawat isa sa atin eh. Hindi ko naman po kayang alagaan yung bawat isa sa atin, tayo pong lahat.
That's why naka-in place sila. Kilalanin po natin yung ating mga teachers. Amen po ba? Kilalanin po natin yung ating mga pastor. Yung mga evangelist din po natin. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Madali daw matangay ng aral, ang sari-saring aral. Mapanganib po ito, no? Yung spiritual na pagkabansot po natin sapagkat na pinaliwanag sa ganito. Diba? O, ay, sino pa ba dito na naniniwala pa rin? Sino pa ba nabibiktima din pa rin dito ng mga memes na yan? Diba? I-share mo to sa 5 tao at magkakaroon ka ng 10 milyon sa loob ng 5 araw. Meron pa bang nag-share sa inyo nun? Diba? O, tingnan mo katabi mo, tigilan mo na yan kapatid. Tigilan. Tigilan na natin yung mga maling katuruan na yan. Diba? O diba? Nakuha natin. O, may presyo pa. O sige, ngayon, pag naglagay ka dito ng 10,000, sigurado bukas sasagutin ng Diyos lahat ng panalangin mo. Diba? Sabi ng ni Erap, huwag niyo akong subukin. Pero sabi niya, subukin niyo ako. Diba? Mga ganong katuruan, huwag na po tayong magpapadaya dyan. Amen. Huwag po tayong papadaya dahil sa salapi, dahil sa kagalingan ng kalakasan ng katawan. Of course, ino-offer yan ng Panginoong Diyos. Gusto mo yung ultimate healing? Gusto natin? Sino gusto ng ultimate healing? Kaya ng Diyos yan, yung ultimate healing. Diba? Walang sakit, walang problema. O, wala ka na rin sa mundo. Diba? Diba? Imposible kasi, diba? Hindi yan kayang ibigay ng tao. Ang Diyos lang kayang magbigay niyan. Natatangay ng sari-saring katuruan. Imagine mo yung pumunta sa bundok, nag-resign sa trabaho. Ano yun? Anong kabalbalan po yun? Mga kapatid, dapat di tayo natatangay ng mga ganyan. Diba? Yung ating mga madali po tayo masway. Diba? Alam niyo po mga kapatid, bantayan niyo po yung inyong mga puso. Bantayan po natin yung mga buhay po natin. Kapag po tayo minamanipula ng mga taong kausap natin, no? Bantayan po natin. Magkaroon po tayo ng discernment. Panalangin po natin na magkaroon tayo ng discernment kung tayo niloloko ng taong kausap natin. Amen po ba? Upang hindi tayo mapahamak. Yung biglang kakatok, ay, nanay, yan, nag-ano lang po kami, chinecheck lang po natin yung tangke po ninyo kung safe ba siya sa apoy. Papapasukin mo na siya ngayon. Ano ba naman yan, mga kapatid? Tigilan na natin yung mga pagpapapasok sa bahay natin. Amen po ba? Yung mga hindi mo makakilala tapos biglang itetest yung mo, papasabugin yung may apoy-apoy pa. Tigilan po natin yan, ha? Tayo po'y dapat di matatangay ng mga ganyan. No? Mga modus-modus na yan. Ano ba? Bigyan din natin dito yung pangangailangan ng pag-unawa natin ng tamang doktrina. Amen po ba? Tamang doctrine, sound doctrine. Di ba? Naniniwala tayo sa, linggo-linggo na natin sinabasa di ba? Ano yun? Yung ating Apostles' Creed? Ano yung umpisa ng line na yun? Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na buugtong na anak niya, ating Panginoon, na ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog siya sa impyerno at sa 3 araw siya ay nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kung saan siya ay magmumula upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang pagkabuhay na maguli ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Di ba? Statement of our faith. We believe in Jesus Christ alone. We believe that the Bible is the Word of God. Amen? We believe that lahat ng ating mga ginagawa sa buhay natin, all for the glory of God alone. Amen? We believe na it is only by grace we have been saved. Amen? By grace alone. Dapat po yan madiin, mabigyan ng emphasis sa buhay natin at magkaroon to ng lalim, ng pagkalinaw, kaliwanagan ng katuruan, ng doktrina ng salita ng Panginoon. Dapat maging maliwanag po sa atin. Hindi lang yung mga letra na binabasa natin, nakaukit po sa puso't isipan natin. Amen po ba? Amen. Hindi po ako galit. Galit na galit. Ayan, maliwanag din po natin dito na sa ating pagsasalita ng, dito, yung sinasabi ko kanina. Sobrang hot natin, di ba? Gusto natin, malapit na siya kay Lord Sobrang lapit na niya kay Lord di ba? Sobrang, syempre, yung presence ni Lord, mainit yung presence ni Lord di ba? Ano ibig sabihin nun? Nakakapaso na tayo. Paalala po sa atin, magsalita po tayo ng katotohanan,
Bagaman totoo. Hindi, yun yung katotohanan, dapat marinig niya yun. Wala akong pakialam kung masaktan siya. Tama po ba yun, mga kapatid? Ang totoo ay totoo. Dapat sabihin ko na to, ngayon na to, urgent na. Diba? Sisitayin natin ngayon. Pero sabihin ng katotohanan ng may pag-ibig at merienda. Diba? Masarap din kumain habang pinagsasabihan mo, diba? Diba? Busog ka na, napagsabihan ka pa. Diba? Mag-uwi nyo, nakangiti kayo lahat. Nakuha natin ibig sabihin? Diba? Yung gusto na, lalabas na talaga tayo. Patay sa akin yan. Nariribatan ko yan sa GC. Diba? Patay ka sa akin, papost kita sa Facebook. Diba? Lahat na lang. Dinamay niya na lahat. Magsalita tayo ng may pag-ibig. Amen po ba? No? Ano pa? Yung kahalagaan na nasasabi ka ng katotohanan pero may pag-ibig sa ating pagsasama-sama natin. Diba? Bagyan na naman natin ng kapayapaan yung ating pagsasama-sama. Amen po ba? Magsalita ng may pag-ibig. Diba? Galit ka ba? Hindi ako galit. Diba? Mahal lang kita. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba yung katabi mo? Mahal mo yung mga kapatiran natin. Amen? Mahal natin dapat. Edi, huwag ka galit. Ba't ka galit? Di ba? Ikayatin ng bawat isa na sa bukas sa tapat na usapan. Open. Open rebuke is better than sacrifice. Hindi, joke lang. Open rebuke is better than hidden love. Mali pala yon. Ibang version yon. Di ba? Hidden love. Di ba? Yung nag-iibig ka nga, pero hindi mo naman nire-rebuke. Dapat, kaya pala nagmamahal kasi, kaya pala nag-rebuke kasi nagmamahal. Pero ayusin din natin yung, minsan, maayos yung pananalita mo, pero yung mukha mo, hindi ka maayos. Ayusin mo din yung mukha mo. Pati nga yung maayos sa mukha, mga kapatid, pati nga, wow, ang kaya naman pala eh. Smile ka, di ba? Pag nagagalit ka, nakakatulong yun. No? Paglago sa lahat ng aspeto. Imagine that, gusto ng Diyos hindi lang sa isang area, sa lahat ng aspeto gusto tayong lumalim, di ba? Yung malalim at malusog na iglesia, di ba? Malalim at malusog na iglesia, kilala natin ang bawat isa, kilala natin ang Panginoon. Tama yung pag-unawa natin. Nag-i-encourage tayo sa isa't isa. Di na tayo natatangay ng mga maling katuruan dyan. Napapagtibay tayo sa pamamagitan ng pagsasaway natin sa bawat isa ng merong pag-ibig. Diba? Iyan yung malalim na iglesia. Tumahayo po tayo. Naikiisa tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Tinutulungan po natin yung ating ministeryo sa pagbimisyon, pagpapalawak, church planting, mga pastors, mga leaders natin. We pray for them. We don't just give our tithes and offerings. We pray for our leaders. Amen? Hindi lang po yan yung ating role. No? Yan yung malagong iglesia. Yung nahamon ko po bawat isa sa atin na tayong lahat ay makibahagi. Lumahok po tayo. Amen? Sige, sabay-sabay natin sabihin, ako ay lalahok sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen. Di ba? Pag-ibig ang siyang nagbubulok sa ating mga alagad o inirang. Ano man ang ating pagkakaiba-iba, tayo pa rin ay may isang Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba. Amen po. Iba man din ang ating mga pagkakatawag, ito pa rin ay para sa ikatitibay ng kabuuan ng katawan ni Kristo. Yun po yung mahalaga. Dito na po tayo magtatapos. No? Paano ba makakatulong ang mga kaloob na ibinigay ng Panginoon sa ating mga mananampalataya at iglesia? No? Ito po ay makakatulong upang pag-isahin ng iglesia, ang ating church sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan. Ang ipagpatuloy ang misyon na simulan ng Panginoong Hesus noong unang panahon. Ang banal na spirito makatutulong sa mga taong binigyan ng kaloob sa iglesia upang mapanatili ang ating pagkakaisa sa pagtupad ng ating tungkulin bilang mga alagad ni Kristo. Amen. Ang mga ito ang nagpapatibay ng ating pananampalataya upang anuman ang ating kaharapin ng mga suliranin sa ating iglesia ay mapagtatagumpayan natin. Bagaman tayo ay iba-iba ng pagkakatawag na propesyon o bokasyon sa buhay, tayong lahat ay binuklod ng Panginoon sa mundong ito, ibinukod ng Panginoon sa mundong ito sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Upang ang mga nakaalipin ng kasalanan at lahat ng mga epekto nito sa mundo ay mapalaya sa dugo ng Panginoong Hesus na tumigil sa krus ng Kalbaryo. With that po, tayo po ay pumikit at yumuko. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ay malayang nakakarinig na yung mga salita. Salamat po sa mga paalala na nagbibigay po sa amin ng pagpapalakas ng aming mga personal na pananampalataya at pagkarelasyon po sa inyo, mga relasyon namin po sa inyo, at yung aming relasyon sa aming mga
kapwa namin, Panginoon, ng mga alagad mo at mga hinirang, at sa iglesyang ito, Panginoon, na binubuo, Panginoon, ng iyong mga lingkod. Lord, we pray na continue to build our church, to build our personal relationship sa inyo. Na hindi po namin mapabayaan ang personal relationship namin upang kami ay maging effective sa loob at labas ng iglesyang ito. Sa loob ng aming tahanan, maging sa aming mga trabaho at eskwelahan. Saan man kami magpunta, ay maibahagi po namin ito. Salamat po. Bless you po ang aming mga discipleship groups. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Tayo magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon.